tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking tensyon ngayon ang bumabalot sa silangang bahagi ng NATO matapos kumpirmahin ng Romania na isang drone ng Russia ang direktang humampas sa isang residential building sa kanilang teritoryo na nagdulot ng pinsala sa dalawang katao doon. Ito ang unang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine na may drone na bumagsak sa isang mataong lugar sa Romania at nagdulot ng sugat sa mga sibilyan. Ayon sa mga otoridad sa Romania, ang naturang drone ay bumagsak sa bubong ng isang 10 palapag na gusali o block of flats sa lungsod ng Galati. Ang pagbagsak na ito ay sinundan ng isang malakas na pagsabog na yumanig sa buong komunidad, dahilan upang magpanik ang mga residente sa Kalakit-Gabi. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng lumalalang panganib ng pag-apaw ng digmaan sa mga kalapit na bansa ng Ukraine. Agad na rumisponde ang mga emergency services sa lugar kung saan napaulat na isang ina at ang kanyang anak ang dinala sa ospital dahil sa mga minor na pinsala. Samantala, 2 pang residente ang kinailangang gamutin sa mismong pinangyarihan dahil sa labis na takot at panic attack. Umaabot sa 70 katao ang mabilisang inilikas mula sa nasabing gusali upang matiyak ang kanilang kaligtasan mula sa posibleng sunog. Sa isang opisyal na pahayag mula sa Ministry ng Depensa ng Romania, kinumpirma nilang ang sumabog na kagamitan ay isang Geran 2 drone na nagmula sa Russia. Base sa kanilang inisyal na investigasyon, ang buong karga or explosive payload ng drone ay sumabog nang tumama ito sa bubong ng gusali. Ipinapakita nito na ang drone ay may dalang sapat na lakas ng pagsabog na maaari sanang nagdulot ng mas malubhang trahedya. Mabilis namang naglabas ng mariing pagkondena ang alyansang NATO laban sa tinawag nilang kawalang ingat at irresponsableng kilos ng Russia. Sa pamamagitan ng isang post sa platform na X, sinabi ng tagapagsalita ng NATO na patuloy nilang palalakasin ang kanilang depensa laban sa lahat ng uri ng banta, partikular na ang mga drone. Binibigyang diin ng alyansa na hindi nila hahayaang malagay sa panganib ang kanilang mga miyembro. Tinawag naman ni Romanian Foreign Minister Oana Toiu ang pangyayaring ito bilang isang seryosong paglabag sa batas internasyonal o international law. Ayon sa kanya, hindi katanggap-tanggap ang ganitong uri ng insidente na naglalagay sa buhay ng mga mamamayan ng Romania sa panganib. Dahil dito, formal nang humiling ang Bucharest ng mga hakbang upang mapabilis ang paglilipat ng mga modernong anti-drone capabilities sa bansa. Bilang diplomatikong tugon sa insidente, ipinatawag na ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Romania ang embahador ng Russia sa Bucharest. Layunin nitong formal na ipahayag ang matinding protesta ng bansa laban sa pagpasok at pagsabog ng kanilang drone sa teritoryo ng Romania. Inaasahang hihinga ng paliwanag ang panig ng Russia ukol sa kapabayaan at panganib na idinulot nito sa mga sibilyang nakatira malapit sa hangganan. Hindi rin nagpaliban ang pinuno ng European Commission na si Ursula von der Leyen sa pagpuna sa kilos ng Russia. Sa kanyang payag, sinabi niyang muling lumampas sa isa namang pulang linya ang Moscow sa pamamagitan ng pag-atake na nakaapekto sa isang miyembro ng European Union. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng nagkakaisang pananaw ng Europa laban sa lumalalang agresyon ng Russia na lumalagpas na sa hangganan ng Ukraine. Sa aspetong militar, agad na nag-scramble o nagpalipad ang Ministry ng Depensa ng Romania ng 2 F-16 fighter jets at isang military helicopter upang bantayan ang airspace habang nagaganap ang pag-atake sa kalapit na bansa. Binigyan din ng autoridad ang mga piloto na barilin ang anumang kahina-hinalang drone na papasok sa kanilang teritoryo habang pinayuhan naman ang mga residente sa mga karatig bayan na magtago muna. Ipinaliwanag ni Romanian Brigadier General Gheorghe Maxim na ang naturang drone ng Russia ay nanatili sa loob ng airspace ng Romania sa loob ng 4 na minuto. Ayon sa general, lumipad ito sa napakababang altitude kaya naging mahirap para sa mga radar system na matukoy ito ng mas maaga. Ang ganitong taktika ng mababang paglipad ay karaniwang ginagamit upang iwasan ang mga tradisyonal na sistema ng pagtatanggol sa himpapawid. Binanggit din ni General Maxim na bagamat operational ang anti-drone system ng Estados Unidos na tinatawag na MEROP sa Romania, napakadelikado nitong gamitin sa loob ng isang mataong lungsod tulad ng Galati. Ang paggamit ng gayong sistema sa gitna ng urban area ay maaaring magdulot ng mas malaking pinsala o collateral damage sa mga residente at mga katabing gusali, kaya hindi ito naipatupad sa pagkakataong iyon sa lungsod.
Ayon naman kay Deputy Interior Minister Raed Arafat na nangunguna sa Emergency Response Agency, ang pagsabog ay nagdulot ng malaking pinsala sa dalawang stairwells ng gusali at nakasira sa 5 sasakyang nakaparada sa ibaba. Ipinahayag niya sa telebisyon na mabilis ang naging koordinasyon ng mga bombero at rescue teams upang mapigilan ang pagkalat ng apoy sa iba pang bahagi ng residential block pagkatapos ng pagsabog ng drone. Ang insidenteng ito ay hindi ang kauna-unahang pagkakataon na may drone ng Russia na pumasok sa Romania. Ayon sa Ministry ng Depensa, nakapagtala na sila ng 28 pagkakataon kung saan nilabag ng mga Russian drone ang airspace ng bansa simula ng Moscow ang pag-atake sa mga daungan ng Ukraine sa tapat ng Ilog Danube. Ngunit ito ang unang pagkakataon na may nasugatan at direktang tinamaan na tirahan ng tao. Ang Romania ay nagbabahagi ng may 650 kilometrong land border sa Ukraine na naglalagay sa bansa sa isang napakasensitibong posisyon sa geopolitika ng rehiyon. Dahil sa lapit ng kanilang mga hangganan sa mga lugar ng labanan, partikular na ang mga daungan ng Ukraine na madalas bombahin ng Russia, patuloy na nakaharap ang Romania sa banta ng mga ligaw na bala, missile at mga bumabagsak na drone sa kanilang lupa. Sa isang hiwalay na pangyayari, isa pang drone ang natagpuan sa bayan ng Basesti sa Maramuresh County sa hilagang kanlurang bahagi ng Romania. Ayon sa ulat ng state broadcaster na TVR, ang drone na ito ay walang dalang pampasabog ng matagpuan ng mga autoridad. Agad namang siniguro ng mga lokal na pulisya at militar ang lugar upang maiwasan ang anumang aksidente habang sinusuri ang natagpuang kagamitang panghimpapawid. Kasalukuyan pang iniimbestigahan ng mga autoridad ang pinagmulan ng naturang drone sa Basesti na naiulat na may wingspan o lapad ng pakpak na aabot sa 3 metro. Sinusubukan nilang alamin kung paano ito nakarating sa hilagang kanluran ng bansa na medyo malayo sa pangunahing linya ng labanan sa Ukraine. Ang pagkakadiskubre na ito ay nagdaragdag sa pangamba na mas malawak ang sakop ng mga drone na lumalagpas sa kontrol. Habang nangyayari ang mga ito sa Romania, iniulat naman ng mga lokal na otoridad sa Timog Ukraine na ang daungan ng Izmail sa rehiyon ng Odessa ay muling sumailalim sa matinding pag-atake ng ilang mga drone ng Russia. Ang pag-atake sa madaling araw ay nagdulot ng mga pagsabog at alarma sa buong rehiyon na naging dahilan din upang maging alerto ang mga kalapit na komunidad ng Romania sa tapat lamang ng ilog upang mag-ingat. Ang daungan ng Izmail ay itinuturing na pinakamalaking port ng Ukraine sa Ilog Danube at isang napakahalagang estratehikong lokasyon para sa pag-export ng mga butil o agricultural products sa buong mundo. Dahil dito, madalas itong maging target ng pambobomba ng Russia upang maparalisa ang ekonomiya ng Ukraine. Ang ganitong kalapitan ng target sa teritoryo ng Romania ang pangunahing dahilan ng patuloy na panganib sa hangganan. Matatanda ang noong buwan ng Abril ay tinamaan na rin ang lungsod ng Galati nang sirain ng isang drone ang isang poste ng kuryente at isang annex ng bahay na nagbunsod din ng mabilisang paglikas ng mga residente doon. Sa pagkakataong iyon, matagumpay na na-recover ng mga opisyal ang drone upang ligtas na pasabugin ang hindi sumabog nitong karga sa isang kontroladong kapaligiran malayo sa mga pamayanan ng mga tao sa Romania. Ang pinakahuling insidenteng ito ay tiyak na magpapataas ng presyur sa NATO na muling suriin at palakasin ang kanilang air defense system sa silangang bahagi ng Europa sa lalong madaling panahon. Habang patuloy na tumitindi ang digmaan sa Ukraine, ang kaligtasan ng mga kalapit na bansa tulad ng Romania ay nananatiling nasa ilalim ng malaking banta. Manatiling nakatutok para sa mga susunod pang ulat dito lamang sa ating balitaan.